Unang stop natin ngayong araw, ang Mang Dani's Organic and Natural Farm dito sa Paumbong, Bulacan. Pagpasok mo pa lang, iisipin mo nang naligaw ka sa isang mamahaling lugar bakasyonan sa probinsya. Di mo aakalaing punong-puno ang mga pant nito ng masasarap na seafood na maaari mong hulihin at iluto kapag bumisita ka rito. Dati kasi itong palayan. And since na, Ito po? oo, since na pumasok ang tubig alat, hindi na kami makapagpalay. So ang nagiging option namin to convert to fish pond. So, kailangan niyo mag-innovate. Oo. Okay. Ano naman sa amin, advantageous dahil kahit na anong tubig ang dumating, meron kaming alagaan. Opo. Halimbawa, fresh tilapia bangus. Na pagka nag-brackish na, pwede na kaming mag-start Ulang. mag-alaga ng hipon, Opo. ulang. And then very salty, bangus, alimango. Tulad ng dating palayan na nag-transform sa isang magandang palaisdaan, malayong-malayo rin sa pagiging farmer ang pinagmulang kabuhayan ni Mang Dani. Ako po nagtapos ng komersyo, kaya po ang trabaho ko sa opisina. Naging OFW, programmer po ako doon. And then nung Okay. umuwi ako dito, ito ang retirement place ko. Bago ko mag-retire, 2 years, nag-seminar na ako sa ATI to prepare myself para dito. At dito, tila nahanap ni Mang Dani ang tunay na bukasyon niya bilang farmer. Dahil bukod sa pagiging successful ng kanyang farm, kinikilala pa ngayon ang mga nagiging kontribusyon niya sa aquaculture dahil na rin sa mga natural farming practices na ginagawa nila. Para bang my age, Opo. para bang meron akong personal fulfillment, Yes. something parang part ng legacy na itong farm maging instrument of knowledge sa other farmers. Parang ganun po ba? Opo. Napakaganda nun, sir. Isa sa mga madalas makikita, tsaka siguro nabibili dito sa mga paligid ng may brackish water is yung ating river prawns or freshwater prawns. Kung saan, kung mapapansin ninyo, mukha lang siyang sugpo. Pero as compared sa sugpo, ang ulang ay may sipit na mahaba at manipis. So yan siya. Ito yung pinaka-difference. And kadalasan, pag sinabi mong ulang, mas kilala talaga siya na mas kinukonsumo yung kanyang ulo. I would say mga nasa more than 50% ng katawan niya is puro ulo. Ayan na, ganyan siya kahaba. Ito, ayan o. Versus pag sugpo, siguro mas malaki yung katawan, hindi ganun kalaki yung ulo. So percentage-wise, mas malaking kinakain ng ulo doon sa kanyang katawan. For our next dish, we would wanna pair our freshly caught ulang with an ingredient na magko-complement doon sa flavor niya. I just thought of our corn to make a dish na ulang and cream of corn. This is optional. You could definitely use your knife to remove yung kernels. Pero if you want to have that more creamy texture para mas lumabas yung starch ng corn, we will use our grater. So once we're done grating yung ating corn, syempre meron tayo ditong cob. Trust me, marami ka pang mapipiga dito. So what we'll do is that we're going to use it as a base doon sa stock na gagawin natin for this dish. So yan yung ating corn cob. We are going to add our chicken stock. And isi-simmer lang natin to hanggang lumabas pa yung katas ng ating corn. So kahit yung essence, yung aroma ng ating stock, very light and subtle amoy ng sweet corn. And then we can go ahead and blanch naman yung ating ulang. At this point, parang technically half-cook na yung ating ulang. This is to ensure na hindi siya ma-overcook. Later on kasi, we're gonna make the sauce pa para ma-preserve natin yung texture ng meat. It's better to save it first. Using the same pan, we will add in our butter. Then yung ating garlic. So without
adding color dun sa ating garlic. Na-melt na yung ating butter. We're gonna add in yung ating grated corn. And of course, napapansin ninyo, sobrang dry pa nung parang pinaka-sauce natin. Kunin lang natin yung ating pinaka-stock. At habang niluluto natin yung ating grated corn, best time and enough time for us to prepare yung contrast lang sa color and additional flavor na rin yung ating bell pepper. We will also add yung stock ng ating leeks. Wala pa tayong tinitimpla sa kanya pero malinamnam na siya eh. So, konting adjustment na lang to ng ating panimpla. Siguro mga 1 teaspoon ng asin. And of course, paminta. And then, we'll just cook it off for about 3 to 5 more minutes. Pwede na nating i-toss in dito yung iba pa nating ingredients. So, dahil dun sa literal na cornstarch na na-extract natin, we have this consistency. And then we just toss in our ulang. Again, half cooked na yan. And then yung ating bell pepper and leeks. Toss ko lang to for a minute. So serve ko na siya after. Dito sa Mang Danis Organic and Natural Farm, isa sa mga inaalagaan nila, talagang mang pinagmamalaki ni Sir Danis yung kanilang bangus. Gagawa lang tayo ng dish na I think, for me, elevates yung mga fish dish, lalong-lalo na kapag mga leftover na yung pinag-uusapan. Gawa tayo ng is mabilis, kinunot na bangus. So we have here yung ating pan. Of course, we're gonna add some oil. And then yung ating bangus. Season natin to ng salt, generously, and pepper. So once na malamig na yung ating fried bangus, pwede na natin siyang himayin. So once na na-flake na natin yung ating fried bangus, ready na rin yung ating aromatics. We have here ginger, onions, bell pepper, tsaka yung chilies natin. Same oil gagamitin natin, ating ginger and onions. We are going to season this with shrimp paste and then yung ating flake na bangus. Sasama na rin natin doon sa pagluluto natin yung ating malunggay. So okay lang din na kahit mukhang overwhelming na ang dami-dami ng ating malunggay, pero once na naluto yan, wala pa sa 1/4 yung magiging itsura niyan or yung parang pinakakalalabasan niyang yield. Sasama ko lang din yung ating green chilies o yung ating labuyo. Also, just to balance yung creaminess na meron dun sa ating gata, konting-konting suka. Yung mga 1 tablespoon yun. And sugar, mga 1.5. So at this point, kailangan na lang nating antayin siguro mas maluto pa yung ating dahon ng malunggay. And then after that, lalagay lang natin yung bell pepper natin. Pwede na tayo mag-serve. Inunot is basically hinimay. Ito naman po yung ulang natin na may cream of corn. Sarap po. Paano ginawa mo rito, sir? Ginisa ko lang po sa kwan. Sa mantikilya tsaka bawang. Sarap. Tapos yung ginadgad na mais. Yan, minapulot ako. Minapulot akong recipe.
We are nearing yung ating 4th anniversary. And na-realize ko lang, sa tinagal-tagal na rin natin, hindi pa ako nakakagawa ng pork adobo. So I think ito yung pinaka-perfect time para ipakita sa inyo paano yung version ko ng pork adobo sa bahay. So I have here yung ating pan with oil. And then, sear lang natin yan. Sasabay lang natin dun sa pagsangkot siya ng ating karne, yung ating bawang, siyempre. Dahil medyo malalaki yung tipak ng ating liempo, hindi ko pipinuhin yung paggayat doon sa ating bawang. Yung ating sibuyas. And then, pinaka pang de-deglaze natin is yung ating vinegar. Lagay lang din tayo ng laurel. And of course, paminta. So, hayaan lang natin na higupin ng karne yung ating mga panimpla dyan. And then, balikan natin siya. Habang pinakukuluan namin ang adobo, kinutuban ako na parang napasobra ang nailagay kong toyo. Na kinumpirma naman ng staff at crew. May konting sabit sa pagtitimpla, kaya siguradong mapapaalat ang adobong ginagawa natin. Ano nga ba ang sarap solution kapag ang paborito mong adobo ay napaalat? So yung ating adobo, which is a typical dish na niluluto ng kahit sino, maraming tendency na mapapaalat yan. Aside sa napasobra yung ating pampaalat, like yung soy sauce, ang tendency din kung bakit nagkakaroon ng problema yung ating paboritong adobo dish is nare-reduce ito. So ibig sabihin, sinisip-sip niya ng maigi yung ating soy sauce. Actually, kahit minsan hindi mo mapasobra yung soy sauce or yung pampaalat, ang nagiging problema is masyadong na-reduce or masyadong sinipsip. So what we'll do is that i-dilute natin yung ating adobo with some stock or water. Make sure lang na hindi ganun kaalat yung timpla. Better kung plain lang. So ang magiging concern mo na lang dito is, chef, paano yung lasa? Sayang. What you do is you save yung excess. Kasi parang ang ginagawa natin dito, kaya natin siya dinidilute para lumabas naman yung sobrang alat or asim na nasipsip ng karne natin. So we'll just bring this to a quick boil for about 3 to 5 minutes. Ayan, makikita ninyo biglang nag-pale na agad yung kulay ng baboy sa labas. That's a good indication na may sasalba pa natin yung ating karne. And then, para ma-repair yung salt level niya, we will remove yung excess na parang adobo stock na nabuo natin. So, may tendency naman, ito yung other side ulit, nung ganitong mga scenario na mapatabang naman siya ulit. So, at least, pag napatabang naman yung karne mo this time, di hamak na mas madali na siyang i-troubleshoot or i-adjust kumpara ng nasobrahan na. Yun nga ang rule sa amin sa kusina, na di baling kulang, wag lang mapapasobra. Regarding naman dun sa pag napaasim naman. So after natin matanggalan ng stock, ito na yung part na pwede nyo na rin i-apply. Yung isa pang hack na nakikita natin online, which is yung paglalagay nga ng patatas or any other starchy vegetables like kamote, pwede nyong lagyan yan. And in case naman din na napasobra sa asim yung inyong dish, what you can also do is to balance that by adding sweetness doon sa dish. I-reduce lang natin to ulit habang niluluto natin yung ating patatas. After that, pwede tayo mag-serve. After yan, isa ka ng kusinero. Matapos ang masarap na food adventure sa Paumbong, Bulacan, segue naman tayo sa Legazpi Sunday Market sa Makati, kung saan nakipasyal sa atin ang kapuso actor at host na si Jeff Moses. Cheers! Na G para maka-experience sa mga kakaibang offerings nila dito.
Siyempre, dito sa Farm to Table, kahit anong oras, happy hour tayo. At ate, gusto ko po ma-experience yung beer nila. And pwede mo bang patikim sa amin yan? Yes po. This Yun. one is ginger ale. Yung experience, so parang soda lang siya na... Opo, soda lang po. Na nalalasahan mo talaga yung ginger. Nagsistand out yung lasa ng ginger. Eto, curious ako sa Yes, butterbeer kasi This one. never pa ako nakatikim. Ngayon lang, Opo. ngayon lang ako nakarinig ng ganyan eh. This one is butter beer, non-alcoholic din po. Non-alcoholic din siya. Oh, guys, happy hour pero non-alcoholic. Oh, di ba? Naku, kung ikaw ay matamlay sa ganitong oras, pag umiinom ka nito, naku, magigising ka kasi matamis siya at the same time. Oo, para kang umiinom ng energy drink. Nandito tayo sa Maryland Chicken. One thing that I noticed is meron kayong watermelon, fried watermelon right here. Ala quick style. Ala kwek style. So may Filipino blend pa rin. Yeah. Yes, so it's served ala quick style. So the story goes, my great grandmother, after parties and New Year's, she would have reserves of watermelon. What she would do with those watermelon is just cut it up into small little slices, batter it up, and then serve and then fry it. Nice. Ang saya, parang kwek lang yun, no? We add some of my great grandmother's homemade vanilla icing. Really Vanilla ties it all icing. together. I'll be giving you 2 bamboo skewers so you can enjoy it ala quick style. Ala kwek style. There you go. Ang sarap. So, di ko ina-expect na bagay pala siya sa... Is it vanilla syrup? Yeah, it's vanilla icing. Vanilla All ice homemade. cream. All homemade. Guys, ang sarap. Sana matikman din ninyo dito. And ako guys, promise may enjoy nyo tong watermelon ala kwek-kwek. Style. Yes, ala kwek-kwek style. Pero syempre, hindi lang yan ang mga masasarap na sorpresang naghihintay para kay Jeff. Dahil pati ako, may ihahandang kakaiba para sa bisita natin na ididikta ng ating rap sa ruleta. Brother Jeff, Yes! welcome sa Farm to Table. Yay! Welcome to me! Finally. Ayan, syempre pa welcome namin sa'yo. Pagluluto kita ng yun, sana pumasang dish. Ako yung magluluto, yung ating wrap sa ruleta ang magre-resign. Game. Okay? Pwede sabay? Yes! Game lang ha. Para makapili tayo ng what? Try! Try na pamili rin. Oy! No, paborito ko yan, chef! Dali naman ito, pritong manok. Itong manok! Sige, ako nang bahala. Didiskartehan ko na. Pero mamili tayo, baka may matripan ka pang ibang side dishes, ganun. Diba? Oh, pwede. Tara, mamili tayo, mamili. Sir Ferdy. Hello, sir! Good Kaibigan natin si Jeff. Hello, sir. Ayan. Nice meeting you po. Isang nga pong one. Ito. Yan, okay na yan. Yung mga nabibili kasi na yun sa groceries, 45 days lang yon. So, very tender lang yung karne nun. Tsaka, hindi mo na kailangang iluto ng matagal. Pero ito kasi, since free range, native pa yung lahi niya, so, kailangan mo tong tulungan ng pagpapalambot. In our case, pressure cooker para mas mabilis. Yes. Yan. Okay. Eto, para ako. Yan. Purple cabbage. Gawa kita ng stock. Oh, slow. Sige. Tapos lagyan natin ng isang yan. Carrots. Yes, sir. Onions, di ba? Slow. Yes, meron na tayong onions. We're good with onions. Yan. Ay! Diba? Pwede. Alam mo, na-imagine ko ganyan yung kulay eh. Pag nakikita mo, alam mong malambot na crispy. Since sabi nga natin sa inyo na native yung manok na nabili namin ni Jeff, we need to do an extra step to ensure na pag pinirito natin siya at sinerve sa kanya, at least tender man lang yung karne nito. So, we'll pressure cook yung ating chicken. But first, kailangan buuin muna natin yung mga pampalasa doon sa ating stock. Yung ating garlic and onions, and then peppercorns, and of course, maglalagay din tayo ng bay leaves. Tapos ito, may nakita kami ni Jeff na tanglad, sasama na rin natin siya.
And then we're just gonna season this with some salt. So yung pinaka-base ng ating poaching liquid or ating pagpapakuluan dun sa manok is basically buo na. Pwede na nating ilagay yung ating chicken. So itataas lang natin yung pressure and then we're going to cook this for about 20 to 30 minutes. And then we'll dry it up bago natin siya i-deep fry. So habang pinalalambot natin yung ating chicken, tapos sinisiksikan natin siya ng iba't ibang pampalasa, perfect time naman to para i-prepare yung ating slaw o yung parang pinaka-side dish natin. So we have here yung ating purple cabbage. So thinly sliced lang natin to. Then, sunod naman natin yung ating green cabbage. Same process, thinly sliced. And then next up, yung ating carrots. I-julienne lang din natin to. And then, yung ating sibuyas. Now, para mas malasa yung ating slaw, sisison ko na to ng konting salt. And then, hahayaan lang nating magkatas. Tapos mamaya, bago natin i-serve, ifo-fold lang natin to sa mayonnaise after nating pigaan yung excess moisture. So at this point, napalamig na rin natin at somehow na air dry na rin natin yung ating chicken. So ready na siya para dun sa ating deep frying. Para lang din mas ma-infuse pa or mas lumabas pa yung lasa ng lemongrass, maglalagay lang ako doon sa ating oil. So once na makuha natin yung color na gusto natin, pwede na nating tanggalin doon sa mantika. At habang mainit pa siya, some final touches doon sa ating dish. Yung isa na bili natin na coconut sap syrup, i-glaze lang natin doon sa ating fried chicken. Then konting kick. We're just gonna finish yung ating slaw, or coleslaw. We just want to remove yung excess moisture na yon. And then we're just gonna add in some mayonnaise. Pwede na tayo mag-serve. Eto na siya. Open your eyes. Yan. Ay! Diba? Pwede, pwede. Alam mo, na-imagine ko ganyan yung kulay eh. Ma-dark. Oo. Medyo ano siya, pag nakikita mo, alam mong malambot na crispy. Cheers, brother. Uy, pwede. Pwede. Let's go. Let's go. Unang kagat ko, andun na kagad yung tamis at saka yung anghang. But, yun natutuwa ko kasi hindi nawawala yung lasa ng... Well, syempre alam to ng mga kapwa kong mga Bisaya dyan na pag kinain mo yung native, andun yung lasa ng manok na medyo herby. Na syempre, hindi naman ganun ka-tender, pero alam mo yun, given na native chicken siya, malambot siya, and nandun yung pagka-native chicken ng chicken, yung nalalasahan mo talaga as in. Ito yung mga nagpapa-excite dun sa trabaho ko na pupunta tayo sa isang lugar na to, may mga iba tayong ingredients na makikita. I've never tried cooking using coconut sap syrup. So, I'm interested na i-push pa kung saan ko pa siya pwedeng gamitin. Kasi mukhang may potential eh.